magandang gabi sa mga nanonood po. Paki-like and share na lang po ng live natin habang naghihintay tayo ng ibang sapagkat ang lungkot ay lilisan na. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Yan, pakitag na lang po ng inyong mga kapatid, ng inyong mga kaibigan, ng inyong kapamilya. Kawa'y masilayan, namamangha sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao Ayan, isa pong mapagpalang hapon. Ay, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. susikaw ang Hintay-hintay na lang po tayo. And please share this live para po yung ating mga kapatid ay makapag-access din po ng ating live stream sa gabing ito. Ayan. nananabik sa iyong pagbabalik. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang Yan, muli isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula sa oras ng alas 7. So, paki-like, paki-share na lang po ng ating live and tag your friends, your families, at iba pang kamag-anak. habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patuloy Yan, welcome po sa mga nanonood na. na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y Yan, imbitahan po natin yung iba pa nating kakilala habang may oras pa po tayo bago tayo magsimula. makatanggap. So, starting around 7 o'clock. Yan, hello po, hello. Hello sa mga nanonood. Hello sa 11,000 viewers natin ngayong gabi. Yan, please share the live para mas marami tayong makasama sa pakikinig ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Ayan, muli isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Kami po ay nagagalak sapagkat kayo po ay nanonood ng ating live stream sa gabing ito. Ayan, so we will start 7 p.m. po. We will start. So, meron pa po tayong remaining time para po mahintay po namin yung mga manonood pa po ng ating live stream sa oras na to. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Kami po ay nagagalak ng aking kasama, Sister Ella, sa gawin ito. Salamat. Nananabik sa iyong pagbabalik. Yan, hello po. Be-ready na lang po. I-ready natin ang ating mga tenga. I-ready natin ang ating mga puso ngayong gabi sa pakikinig. Huwag nating hayaan sa pakikinig ay magkaroon ng distraction o ano paman. Nananabik, ako'y nananabik.
Yan, sige po, paki-share na lang po ng ating live. Hallelujah! Sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon! Hey, hey, hey! Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay lilis. Yan, welcome sa mga bagong dating or sa mga bagong nanonood dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan, time check tayo. It's already 6:53. We only have 7 minutes left para tayo ay magsimula na sa ating pag-aaralan or sa ating online Bible study ngayong gabi. Tayo ay magsisimula na sa live stream natin. Pakishare na lang po ng ating live. Lahat ng tao ay sa'yo luluhod. Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Hey, hey! Nagpupuri. Yan, hello, magandang gabi sa mga kumakain at hindi pa kumakain. Yan. Time check tayo, 6:54. Ayan, muli, isang magandang gabi sa bawat isa. We only have 6 minutes para po ay makapag-start tayo sa ating live stream. So, willing to wait po kami sa mga manonood. Ayan, yung mga nanonood po sa gabing ito. Hello po sa inyo at kamusta po kayo? Nawa ay kayo po ay nasa maayos na kalagayan, good condition. And salamat po sa inyo. Nawa ay maghintay din po tayo para po makasama po natin yung ating mga kapatid na iba. Palapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa'yo. Please, pasend na lang din po sa ating mga kapatid para po ay makapag-access po sila ng ating live stream sa gabing ito. Maraming salamat po. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa'yo na makatanggap ang biyayang handog, kalikasan sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Sabay-sabay! Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik. Yan, hello po. Tag and share na lang po ng ating live. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, 4 minutes left bago tayo magsimula. nagpapit sa iyong pagbabalik. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri, nanabik sa iyong pagbabalik.
Sige, magandang gabi sa bawat isang nanonood dyan. Welcome sa ating day 36 of live stream dito sa Speak Life. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Ella Alilano. Ako naman po si Ate Karen Locriana. Welcome po sa ating live stream sa gabing ito. So, we will start na po sa ating live stream. So, sa gabing ito po ay tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po kami sa ating pananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, na siyang naglikha ng langit at lupa, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat. Patuloy, Panginoon, na lumalapit, Panginoon, na sa pangalan mo, Jesus, Panginoon, kami ay lumalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay iyong samahan sa gabing ito, Panginoon, sapagkat kung wala po ang iyong pagsama, Ama, ay wala pong kabuluhan, Panginoon, ang aming ginagawa. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, we acknowledge your presence. We acknowledge you, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Nawa, Ama, ikaw po ang makita, ikaw po, Panginoon, ang magsalita. At nawa, Panginoon, gamitin mo lang po kami, Panginoon, bilang isang instrumento, Panginoon, ng iyong na bilang instrumento, Panginoon, upang mahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong nais, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Panginoon, maghari ka po at ikaw po ang patuloy, Panginoon, na madakila sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa espiritu at sa katotohanan. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, maraming salamat sa ating Panginoong Jesus. Ngayon po, dadako naman tayo sa testimony. Sa testimony muna po tayo. So ako naman po ay may pasasalamat sa ating Panginoon na yun nga po, laking pasalamat ko na hindi niya kami pinapabayaan sa araw-araw. Nandun yung pag-iingat ng Panginoon. At salamat din sa Panginoon dahil nung mga time sa pag-aaral ko, hindi niya ako pinabayaan maging ang aking mga kapatid. Nandun yung provision niya maging nung nakagraduate ako, naging smooth lang din yon. Bagamat daw hindi talaga natin, 'di ba, sa pag-aaral, nandun na talaga yung struggles. Pero maraming salamat sa Panginoon hanggang sa makagraduate ako at hanggang sa makapag-let, makapag-review at hanggang sa maging license yan, maging LPT tayo. Maraming salamat sa Panginoon at tunay ngang napakabuti ng Diyos sa kabila ng pagkukulang ko sa kabila ng pagkakasala, nandun yung paggabay, nandun yung pag-iingat, at nandun talaga yung, alam mo yun, nandun talaga yung grace ng Panginoon. Kaya sa Diyos ko lamang po ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat. Ayan, maraming salamat sa Diyos. At ako din po ay may ipinagpapasalamat sa ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagpaparamdam ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya, tama, at yung kanyang biyaya sa aking buhay. Tunay nga po na mabuti ang ating Panginoon dahil ako po ay binibigyan ng Lord ng buhay, hininga sa pang-araw-araw. Salamat sa Panginoon dahil katulad din po na pinagpasalamat ng ating kapatid na Sister Ella, ako din po ay nagpapasalamat dahil sa aking pag-i-school, ako po ay nakapagtapos din at ito lamang ay dahil sa biyaya at habag lamang po ng Panginoon. At yun po, bagamat maraming mga struggle, bagamat maraming mga bagay na hindi nagagawa at hindi nagagawa para sa Panginoon, at ako din po ay minsan hindi nakakasunod, ngunit salamat sa Panginoon dahil yung biyaya ng Lord, yung pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagkukulang.
Bagamat ako po ay nagkukulang, ngunit ang ating Panginoon ay hindi po nagkukulang. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. Ayan. So, proceed na po tayo. Yan, maraming salamat sa ating Panginoon. Ngayon dadako naman po tayo sa ating recap para sa ating pagbabalik-aral patungkol doon kung ano ba yung natalakay noong nakaraang linggo. Dito sa aming sambahan, sa pangunguna ni Pastor Carl. And nandun pa rin tayo sa Joshua 6 verse 1 to 20 na yung tema natin, it is the possessing the cities with God's presence. Dito din natalakay nung nakaraang Sunday that yung pader daw po ay symbolizes yung hadlang or stronghold. Sa kabila ng pader na yon is tinuturo doon ng Panginoon yung pananampalataya, yung pagsunod natin sa ating Panginoon, maging doon sa paglakad natin or sa pamumuhay natin sa kabanalan. And dito rin, nung nakaraang Sunday din, natalakay din doon is yung despite of victory na nakamit ng mga taga-Israelites or yung mga Israelite, despite na pinanagumpay sila ng Panginoon, is nandun din or tinuturo sa atin, despite of that victory, is nandun yung rebuke. Sa kabila ng pagkukulang, sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng pagkakasala is despite doon, pinanagumpay pa rin tayo ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, doon din sa Joshua 6, doon din tinalakay or kung doon na mababasa natin sa Joshua 6, yung dala-dala ng mga pare. Tama ba, Sister Ka? No? Yung the Ark of Covenant that symbolizes the presence of God. Doon tinuturo sa atin na sa bawat decision natin, sa bawat plano natin sa buhay natin, dapat manguna ang presensya ng ating Panginoon. Manguna ang Panginoon. And nandun din sa tinuturo sa Joshua 6 is nandun din talaga yung consistency ng mga taga-Israelita. Imagine how many days na naglibot or nagmarch around that wall ang mga taga-Israelite. Nandun pinakita yung consistency na maging sa atin, tinuturo din ito. Na kagaya nga doon na nasabi doon sa Sunday service, na tayo ay hinalin tulad sa runner. Or sa runner, alam po ba natin, mananakbo, na patuloy lang, na nandun yung consistency, na tuloy-tuloy lang sa pagtakbo. Na sa atin din na tinuturo na do your best to follow the Lord every day. So, yan lang po na ang ating recap or pagbabalik-aral patungkol doon sa pinag-aralan ng nakaraang Sunday or nakaraang linggo. Ayan, so let's proceed na po sa ating mensahe sa gabing ito. Since mga nakaraan ay tapos na po tayo sa chapter 6 verses 1 to 5, so we will focus po sa mga oras na to ay sa chapter 6, Joshua chapter 6 verses 6 to 14. Ayan. So, di na po natin babasahin kasi mahaba po siya. So, ituro na lang po natin. And, so, nawa ay andyan pa rin po kayo. So now, ano ba yung itinuturo sa atin ng Panginoon sa gabing ito? Dito po kasi sa Joshua chapter 6 verses 6 to 14, dito po sa chapter na po ito, dito na po ine-emphasize ng ating Panginoon on how they conquer the wall of Jericho. Tama? Dito na po ipinapakita ng ating Panginoon na ito yung gagawin ng mga Israelita kasama si Joshua. Tama? And now, kung mababasa po natin sa verses 6 to 7, this is God's strategy. Tama? And dito po, inirelay or sinabi ni Joshua sa mga tao doon, sa mga Israelita, sa mga soldier na this is the command of the Lord that we need to follow. Tama? Kaya sabi dito ng Lord na, now, this is a 7
7-day mission. Tama? 7-day mission. At ang gagawin nyo is, for the 6 days, maglilibot kayo doon sa Wall of Jericho once. Tama? Until 6th day ends. Tama? Then, sa 7th day naman na mission nila is, kapag sinabi, sa 7th day na yan, 7 times din kayo iikot or magmamarch doon sa Wall of Jericho. And then, yung mga priest, yung 7 priest na nandoon is mag-blow or mag-iihip ng trumpets na meron sa kanila, and then after that, they will shout. Tama? And now, let's proceed sa 6 to 7. Yun po yung sinabi ni Joshua sa mga Israelita. Sabi dito, at tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote, yung mga priests. At sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magdala ang 7 saserdote ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. 7, dito po natin makikita yung strategy na meron sa kanila. Tama? Kasi yung mababasa po natin sa verse 7, dito po ay in-instruct. Tama? In-instruct ng Lord kay Joshua na ito yung plano natin. Tama? And sasabihin naman ng mga tao doon, sige Joshua, ano po yung and now, sabi dito na sinasabi dito is dito yung strategy nila na soldier, tama? Kung mababasa natin dito, pinauna nila yung soldier, priest, and then yung Ark of the Covenant, which is the presence of God sa kanila. And then sunod naman doon is yung rear guard, na kung saan yun yung mga tagapagbantay. Now, anong ibig sabihin nito sa ating buhay? What does it mean? Bakit ganun yung strategy at bakit ganun yung instruction ng Lord para sa kanila? So, sabi dito, kung mapapansin po natin dito, yung the Ark of the Covenant is at the center. Tama? Kaya, ang pinaparating sa atin ng Panginoon na God's presence must always at the center in our Christian lives. Tama? Ibig sabihin, sa ating buhay daw po, ay kailangan nasa sentro palagi ang ating Panginoon. Sa lahat ng buhay, sa lahat ng ating mga ginagawa, dapat ang Lord palagi ang nasa gitna ng ating buhay, which is siya palagi dapat ang ating inuuna. Tama? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Tama? And now, sabi dito, since dapat nasa center ang Lord sa ating buhay, yung presence ng Lord sa ating buhay, it's not about sa ating mga gifts, it's not about sa ating mga talents, but it's about God alone. Tama? Dapat ang Lord lang palagi. Kasi it's all about Him, not about us. Tama po? Ang victory ay hindi natin makakamtan, katulad nung sa Wall of Jericho. Hindi po nila makakamtan yung katagumpayan ng kanilang ginawa na wala ang presensya ng Panginoon. Kaya kailangan sa ating buhay, kailangan palagi yung presence ng Lord ang siyang patuloy na meron tayo sa ating buhay. Kasi sabi dito, kapag ang Lord sa ating buhay ay wala ang presensya ng Diyos, sa lahat ng mga desisyon natin, sa lahat ng mga nais natin, palagi tayong palpak. Amen po. Palagi po tayong palpak sa ating buhay. Tama? And sabi pa dito, we will get easily distracted kapag ang presensya ng Panginoon ay wala sa atin. Kasi kahit ano na lang yung maisip natin, okay, go for it, Karen, go for it, pero hindi naman tayo nagsusubmit sa Lord. Tama? So doon pa lang is mababagsak talaga tayo if we didn't acknowledge the presence ng ating Panginoon. And now, sabi pa dito, katulad ni Moises, tama? Katulad ni Moises, sabi niya doon sa Exodus na, Lord, kung hindi mo man lang kami sasamahan, kung wala man lang, Lord, yung presensya mo dyan, Lord, mas okay nang dito na lang kami kaysa pumunta naman kami dyan, Lord, pero hindi mo kami sasamahan.
at wala yung presensya mo doon, Lord. Mas okay nang dito na lang kami. At least, kasama ka namin, Lord. And by that, doon na natin we rely sa ating Panginoon. We rely sa presence ng Lord. We rely sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And now, let's proceed. Doon sa pag-instruct ng Lord kay Joshua, and then sinabi ni Joshua doon sa mga Israelites na ito yung gagawin natin. Sa tingin niyo ba, mga kapatid ko sa Panginoon, nag-isip ba sila nagtaka ba sila, nag-doubt ba sila na, okay, ang gagawin natin is to march. Tama? Magmamarch lang tayo. Within 6 days, once. Tama? And sabi dito, siguro nagtaka din sila. Maybe yes, nagtaka sila na, talaga ba Joshua? Magmamarch lang tayo? Kami, mandirigma kami, soldier kami. Tama? And marami kaming armas. Bakit parang mag-march lang kami? Diba? Iniisip na, bakit ganun yung gagawin natin? Tama? Pero ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Sabi dito sa atin is, even though we didn't understand, we should follow God's instruction. Tama? Sabi dyan, we should consistent. Ibig sabihin, kailangan nating magpatuloy na sumunod sa Panginoon kahit hindi natin naiintindihan kung ano ba yung nais ng Lord. Hindi natin alam kung ano ba yung kahinatnan ng ating pagsunod. Kasi, Lord, soldier kami, mandirigma kami, may mga armas kami. Pero bakit mag-march kami? Pwede naman, Lord, makipagdigma diyan. Pero hindi. Ang instruction ng Lord, mag-march kayo. Pero anong ginawa nila? Sumunod sila sa ating Panginoon. And now, doon sa kanilang pagsunod, sila po ay, sa tingin nyo, sila ba ay nagtagumpay? Yes, nagtagumpay sila. Because sinunod nila ang ating Panginoon. So ano ba yung nais dito ng Panginoon? Kailangan, kahit mahirap, kahit hindi natin maintindihan kung ano yung kaisipan ng ating Panginoon, kailangan nating sumunod. Kasi anong sabi dito sa Isaiah 55? Basahin po natin, mga kapatid. Sabi dito sa Isaiah 55, chapter 8. Saan na yun? Chapter 8, verses 8 to 9. Sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip, ito po ay sabi ng ating Panginoon. Sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So doon po natin makikita na may better plan ang Lord. There's a big plan ang Panginoon sa atin, even though we didn't understand kung ano ba yung nais ng ating Panginoon. Pero ang nais lang ng Lord sa atin ay sumunod. And yung pagsunod natin, hindi lang siya ngayon, kundi consistency. Consistent dapat tayo sa ating pagsunod kasi yung sa pag-march nila ay consistent po sila. Tama? And doon po natin mapapatunayan sa ating sarili na we rely sa ating Panginoon na tama na kahit anumang mangyari, no matter what happened, kahit hindi natin nakikita kung ano yung result, kasi that's faith, tama? Na ang sabi ng faith sa Hebrews chapter 11 verse 1, na ito yung katiyakan ang pananampalataya ay isang katiyakan na mga bagay na mangyayari kahit hindi pa natin nakikita. So ibig sabihin, yun yung ating panghawakan, yung faith natin sa Panginoon. Tama? Kasi sabi diyan, sa ating pagsunod, it's not about the instant success. Tama? Ibig sabihin, sa ating pagsunod daw po, ay hindi daw yan agad-agad yung result. Tama? Okay, sumunod ka sa pinapagawa ng Lord. And hindi daw yan yung na automatic na may result na agad yung pinagpaguran mo. Tama? Katulad nung sa pag-march nila, 'di ba? Within 7 days, tama? 7 days.
Ibig sabihin, hindi siya instant success na matatanggap natin na pag nagpray tayo sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng kotse. Dapat, Lord, bukas meron na. Ha? Hindi. Tama? Lord, ganito, ganyan. Yung prayer ko sa'yo, pinag-pray ko ngayon, dapat, Lord, bukas meron na. Hindi ganon. So, ibig sabihin, there's a waiting season for us na ipapangyari according sa will ng ating Panginoon. Amen? Kaya God teaches us to keep on marching, praying, serving, even though we don't understand. Kasi nung mga Israelita before, tama? Kahit hindi nila maintindihan, they keep on marching. Tama? They keep on marching, they keep on serving sa Panginoon. Tama? Kaya nga kahit sa aking sarili, kahit mahirap, kahit hindi ko alam kung makakapasa ba ako sa LET, kahit mahirap mag-review, pero anong sabi ng Panginoon? Keep on marching. Tama? Hindi siya literal na magmamarch ako. Tama? So, keep on marching. Kumbaga, keep on serving the Lord. Keep on praying. Tama? Keep on relying sa promise ng ating Panginoon. And sabi diyan, kung hindi pa natin nakakasama ang ating mga magulang sa church, anong sabi ng Lord? Keep on marching. Keep on praying sa ating Panginoon. And then, kapag nahihirapan ka sa ministry, kasi ito na naman, Lord, si pastor, nag-assign na naman ng mga gagawin, si leader, nag-assign na naman ng ganito, na ikaw yung maggaganto, ikaw yung magaganyan. Ano sabi ng Lord? Keep on marching, tama? Kasi hindi naman yan suntok sa buwan, tama? Sabi sa Corinthians, hindi yan suntok sa buwan. Lahat yan ay recorded sa ating Panginoon and lahat yan ay worth it sa Kanya, tama? And sabi pa dito, sabi dyan, sa ating pag-uusapan, kung mababasa natin sa verse 10, sabi dyan is, ikaw na next. Kasi sa verse 10, kung mababasa natin, balik po tayo sa last, sa verse 10, sa Joshua chapter 6, verse 10. Sabi dito, ito pa rin po yung sabi ni Joshua sabi diyan, at iniutos ni Josue sa bayan na sinasabi, huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyong iparirinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka ang inyong bibig na anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin kayo'y humiyaw, kung magkagayoy, hihiyaw kayo. So this is the instruction ng ating Panginoon kay Joshua na, okay, sa ating pagmamarch, wala akong maririnig na boses. Wala akong maririnig na ingay. Mag-march lang tayo. Okay? And bakit kaya yun yung inaano ng ating Panginoon? Kasi bakit? Reklamador kasi tayo. Tayong mga tao. Wala tayong pinagkaiba sa mga Israelites. Bakit? Ipinasign ka sa ganito. Okay, worship leader ka. Okay, ikaw yung mag-word. Ba't ako? Tama? Ba't ako? Ayan. So, kailangan, ito pinapaano sa atin yung spiritual discipline. Tinuturo sa atin ng Panginoon that we need to pause and we need to think sa ating mga ginagawa. Kaya sabi dito, tinuturo ng Panginoon na believers must know when to speak. Tama? Kailangan mga believers, alam natin kung kailan tayo magsasalita at kailangan sa panahon na when to be silent. Ibig sabihin, may panahon na tayo ay tatahimik at may panahon na tayo magsasalita. Tama? And also, when to move. Tama? And when to wait. Tama? Ibig sabihin, hindi lang siya basta-basta. And sa mga silent moment na meron tayo, doon natin naririnig yung tinig ng ating Panginoon. Hindi siya audible na, ganun. Hindi. Ibig sabihin, through His Word. Tama? So, yun po yung ating pinag-aralan na kailangan ay, we need to pause and think sa ating mga desisyon sa buhay. Tama? Kaya dito, pinaparating sa atin ng Lord na yun nga, kailangan din nating tumahimik. Okay? Hindi para maging mahina tayo, kundi para malaman natin kung ano ba yung kalooban ng ating Panginoon. And binabalik pa sa atin. Yan. Thank you, Atika, sa pag-share sa amin ngayong gabi. Ngayon, para sa
karagdagan or eto, para din sa akin na tinuturo ng Panginoon, yun, nandun pa rin tayo sa Joshua 6 verse 1 to 20. Dahil yun nga, yung pinanagumpay ng Panginoon yung mga taga-Israelite sa pamumuno ni Joshua doon, na bumagsak ang Wall of Jericho. Dahil sa pagsunod ng mga Israelite at sa pananampalataya na meron sila sa Panginoon. Hindi dahil sa paraan ng pakikidigma. Kasi pag sinabi natin pakikidigma or battle, it's all about armas, it's all about espada, it's all about violence, Ngayon, dito naman, when we read this passage naman ng Book of Joshua chapter 6, dito natin makikita yung different kind of battle. Makikita natin dito on how God works on us, on how God works sa buhay ng mga tao. And going back sa chapter 5, mababasa natin doon. Sige, basahin natin. Dito sa Joshua 5, sumagot ang commander ng mga sundalo ng Panginoon, hubarin mo ang sandalyas mo dahil banal na lugar ang kinakatayuan mo. At sinunod ni Josue ang inuutos sa kanya. Dito na-meet ni Joshua yung commander ng mga sandalo ng Panginoon. And anong nangyari? Nag-obey si Joshua. At pagkatapos noon, doon na dumating yung nangyari yung ilang araw na paglibot nila sa Wall of Jericho. And doon, dito, yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon, yung mga pinapakita dito sa atin ng Panginoon. Una is that the battle is spiritual. And yun, kung mapapansin natin, si Joshua, kung alam natin na siya rin yung inutusan ng Panginoon, si Joshua ay inutusan rin ng Panginoon na siya yung mag-lead sa mga Israelite para tumawid doon sa Ilog Jordan, tama po ba? Yan. And maybe si Joshua that time is, bago pa man yun, is napanginaan na siya ng loob. Kasi sino ba naman nakalain libo-libong Israelites na ililid niya? Kaya nga nasabi doon ng Panginoon sa Joshua 1:9, sabi doon ng Panginoon? Hindi ba kita inutusan? Ikaw magpakatatag at magpakatapang, huwag kang huwag kang manglupaypay dahil sapagkat ang Panginoong mong Jesus ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Ngayon, so makikita natin dito kapag, yun nga, ulitin ko, pag sinabi natin battle, it's not all about violence, it's not all about kung ano pa man makikita natin sa pakikidigma. Dito makikita natin yung spiritual battle that happenings in Joshua's heart. And doon, sa binasa natin sa Joshua 5, nung na-meet niya yung commander ng Panginoon, ng armies ng Panginoon, na Joshua obey and Joshua obey. Sinunod niya yon dahil yung meron na puso, yung puso ni Joshua at ang kanyang buhay, makikita natin doon na his heart and his life is submitted to God. And sa atin naman, or sa mga nakikinig, sa mga magulang, sa mga nanay, or tatay, or etc., or sa atin naman, ng mga kabataan, na tayo, minsan sa atin, diba, yung battle minsan, yung pagsunod sa utos ng magulang, or yung battle sa mga magulang kung paano nila ipapasunod yung mga anak nila, sa kanilang dapat gawin, sa kanilang dapat tapusin, o unahin, Ngayon, dito naman, yung totoong battle na pinapakita sa atin is yung battle spiritual. Kung paano dapat tayo sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kasi yung Panginoon natin is, He is after our heart. He want us to submit ourselves. He want us to submit our life to His command and to His way. Ngayon, yung pangalawang pinapakita dito sa atin, ito yung kaparaanan din ng Panginoon. Yung instruction niya dun sa mga taga-Israelite is to walk or to march around the wall of Jericho. Na bit-bit. Tama po ba? Tama na. Bit-bit yung Ark of Covenant, which is represent the presence of the Lord. Kung tayo, isa tayo doon sa Jericho, or isa tayo doon sa mamamayan sa Jericho, or sa loob ng Jericho, nakikita natin yung mga tao yon, yung mga taga-Israelite, na nagmamarch,
maaaring sabihin natin na, anong mga taong to, no, babaliw na ata to, or maaaring pagtawanan natin sila, dahil sa ginagawa nila. Kasi yung kaparaanan minsan ng Panginoon talaga, hindi natin akalain, o hindi natin maintindihan. Minsan nga, mapapaisip tayo, may sense pa ba tong instruction, or eto bang pinapagawa ng Lord is, tama pa ba? Minsan kina-question na natin, dahil minsan hindi talaga natin maintindihan. And, in the other way naman, yung instruction talaga ng Lord is, minsan ito ay dating sa atin nakakamangha or minsan nakakabigla dahil sa ganong paraan. And dito rin sa passage na to or sa book of Joshua, mapapansin rin natin dito or matututunan din natin dito or makikita natin yung the moment of silence ng mga taga-Israelite while they march in first day, second day, third day, hanggang mag-sixth day, hanggang sa dumating yung seventh day na doon sila sisigaw. But there's a time when God called His people to be silent. Ngayon, sa atin naman, tinuturo din dito sa atin na tayo ba, when we eager to do something, when we eager to speak or magsalita or ano pa man ang gusto nating gawin, nagkakaroon ba tayo ng moment to be silent? Or etong silent na to, it is also sa atin tinuturo, nagkakaroon ba tayo ng moment that we are asking God, kung ano ba yung way niya? Kung ano ba yung will niya? Kung ano ba yung pinapagawa niya? Ito rin ay nagsisilbi sa atin ng invisible weapon. The moment we go to your room, the moment we go or we get on our knees, the moment we pray to God. And ngayon, isa rin dito, ito, pinapakita rin dito sa atin ng Panginoon, yung pagkakaroon ng obedient heart. Na they walk around for how many days, but makikita natin doon, di ba sa first day, wala naman nangyari. Naglakad ulit sila. And the second day, wala na naman nangyari. Pero ano ginawa ng mga taga-Israelites? They keep going. Kung sa atin naman, kung tayo, uutusan ng Panginoon maglibot-libot. Baka isang araw pa lang. Inutusan tayo. Kung ganun tayo, maaaring baka nga 1 hour pa lang, naghihinga na tayo, nagrereklamo na tayo sa ating Panginoon. Hindi na tayo nagkakaroon ng patient. Hindi na tayo nagkakaroon ng obedient heart. Kaya sa atin, dun sa mga taga-Israelite na yon, tinawag sila to have an obedient heart na sumunod doon, na sumunod sa utos ng Panginoon kung saan sila tinawag. Sa atin naman bilang isa mga or sa mga tinuturo sa atin dito ng Panginoon, na tayo ay huwag tayong mapagod kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Paalala din to sa atin na magkaroon tayo ng patience and obedience to keep going. Kahit walang nangyayari, sige lang, go lang. Kung padayon lang, the show must go on. Kahit wala pa tayong nakikitang result, if we don't see the result yet, keep going. Kasi dito tinuturuan tayo ng Panginoon to have obedience sa kanyang kapamaraanan, sa kanyang will, sa kanyang command. And until yon, mapapansin natin hanggang sa sinunod nila yon na mag-march sila, until the Israelites keep going, and the walls of Jericho falls down. Dahil sa pananampalataya na meron ng ating Panginoon. Ngayon naman, kung babasahin natin yung chapter 6 verse 17. Sige, eto. At ang bayan ay matatalaga sa Panginoon yaon, at ang lahat na tumatahan doon, si Rahab na patutot lamang ang mabubuhay, siya at ang lahat na kasama niya sa bahay, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo ng ating sinugo. Ngayon, di ba si Rahab ay na-mention doon. Si Rahab po, siya ay isang bayarang babae. Siya rin yung nagtago doon sa 2 espiya. Sa spy. Ngayon, anong tinuturo doon sa atin? Ito pinapakita sa atin dito ng Panginoon on how God works through faith. On how faith receives salvation. Ngayon, nung nabanggit doon si Rahab, 'di ba? She is spared because of her faith.
or of her faith. Makikita natin doon, kahit isa siyang mamamayan ng Jericho, itinago niya pa rin yung dalawang espiya na yun na magpapabagsak sa kanilang Jericho, sa kanilang lungsod. O yan, sa kanilang wall, para yung kanilang yan, yung wall of Jericho. Yan, hindi niya hinayaan na yun, yung nakapalibot sa kanya, or yung pamumuhay na meron siya dun sa Jericho, hindi niya yun ginawang or maapektuhan yung pananampalataya na meron siya sa Diyos. Katulad sa atin, wag natin hayaan na tayo maapektuhan tayo ng mga bagay o anumang tao sa labas o sa mundong ito na maapektuhan yung paniniwala or pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. And dito naman, the last one na tinuturo dito sa atin ng Panginoon sa verse 18 to 20. Yan. 18 to 20. At kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay. Baka pagka naitalaga na sa inyo ay kumuha kayo sa itinalagang bagay. Sa gayoy inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. Ngunit lahat na pilak at ginto at mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Pawang ipapasok sa silid ng kayamanan ng Panginoon. Sa gayoy, humiyaw ang bayan at ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak. At nangyari nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak na ang bayan ay humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho na ano't pat ang bayan ay sumampang nasok sa syudad. Na bawat isa ay matuwid na nagpatuloy at kinilang sinakop ang bayan. Ngayon naman, ano nga ba yung itinuturo dito sa atin ng Panginoon? Ito, yung tinuturo sa atin dito ng Panginoon, it is that everything o lahat ng bagay ay belong sa ating Panginoon. Dito pinapakita niya yung ownership na meron ng ating Panginoon sa lahat ng bagay. God's ownership over all things. And kung paano tayo mamuhay, doon sa God's glory. Dito sa mundong Kanya rin naman, And tayo, kung tayo that time na when the city fell or yung pabagsak nga yung wall of Jericho, kung tayo that time na hindi namamampalataya sa Panginoon, siguro kung may mga makita tayong bagay na gusto natin, baka kunin natin. Kung may makita tayong mamahaling bagay, baka kunin natin. Pero anong sabi ng Panginoon dun sa mga taga-Israelites? Sabi niya, no, sa Kanya yan lahat. We are burning the city. We are destroying the city for His glory, for my glory. Yun ang sabi ng Panginoon. And tinuturo doon sa atin ng Panginoon that ang lahat ng bagay na yun na sa Kanya, kaya tayo, we must depend on Him, not on things on this earth. Let us focus yung pamumuhay natin, sa Panginoon lamang. Kasi tayo, we are citizen. Namumuhay lang tayo dito sa mundo na to, sa ngayon, kaya tayo, yung puso natin, yung isip natin, yung pamumuhay natin, dapat nakatuon lang talaga sa Kanya. And yan, ngayon naman, just as Jericho's walls fell by faith, sa pananampalataya na meron yung mga Israelites sa Panginoon, hindi sa kanilang sariling lakas. Again, hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa pananampalataya na meron sila sa Panginoon. Sila ay pinanagumpay. Tayo rin, pinanagumpay tayo ng Panginoon. He died and rose again. He saved us from our sin. Kaya tayo, anong dapat natin gawin? We must walk in patience, in obedience, sa pagsunod, at pananampalataya, higit sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya dito, sa mga nanunood, sa mga nanunood na hindi pa talaga kilala ang ating Panginoong Jesus, or ang ating Panginoon, yan, we deserve God's wrath. Tayo ay makasalanan. We deserve hell, we deserve, yung dagat-dagatang apoy, deserve natin yon. Pero dahil ang Panginoon natin ay mahal tayo, ang Panginoon ay siyang pag-ibig, siya ay nagkatawang tao, para tayo, siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus upang tayo ay iligtas sa Kanyang galit. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak, kaya't inalay niya yung Kanyang buhay.
siya ay nabuhay or siya ay namatay upang tayo ay mabuhay at magkaroon ng liwanag na siya mismo ang liwanag. So katulad na lamang sa panahon nila Joshua, dahil sa pagsunod at pananampalataya na meron sila sa Panginoon, sila ay pinanagumpay at nagkaroon ng bagong pag-asa. Dahil sa Panginoon, katulad sa atin, kinakailangan din natin na maniwala tayo, manampalataya tayo, na sumunod sa kanyang kalooban para sa ating kalayaan na mula sa kasinungalingan, na magkaroon tayo ng liwanag at makamit natin yung kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. At dahil doon, masasabi natin na tayo ay tagumpay. And sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Closing prayer. Closing. Okay? Ayan. Ayan, may mga natutunan po ba kayo sa gabing ito? Ayan, so maraming salamat po sa Panginoon sa gabing ito. So doon na lamang po magtatapos ang ating pag-share ng salita ng Panginoon. Hangad po namin na kayo po ay may natutunan po kayo at tayo po ay mag-proceed sa ating pananalangin. Ayan, so Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na iyong niloob, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, na iyong mga lingkod ay nagtagumpay, Panginoon, sa araw-araw. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, kung ano man po yung aming narinig, kung ano man po, Panginoon, ang iyong itinuro sa amin, nawa, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na makita ito, Panginoon, sa aming buhay, na kung saan yung pananampalataya, Panginoon, na iyong ibinigay sa amin, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay mag-increase pa, Panginoon, upang sa lahat ng mga instruction mo, Lord, sa aming mga buhay, ay magawa po namin ito, Panginoon, na naayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Sapagkat kung saganang sa amin lamang, Panginoon, ay hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito. Kaya salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay aming ibinibigay, Panginoon, sa iyo lamang, Ama. Kaya, Panginoon, we acknowledge you always, Panginoon, sa lahat ng aming mga plano, sa lahat ng aming mga desisyon, sa lahat, Panginoon, ng aming mga gagawin sa aming mga buhay. At sa mga nakakarinig, Panginoon, na iyong salita, sa mga nanonood, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, hindi lang, Panginoon, material, kundi lalong higit, Panginoon, spiritual na pamumuhay, Panginoon, dahil ito yung higit na mas mahalaga, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na pagtatapos, patuloy mo nawa, samahan ang bawat isa, maging ang mga nanonood, Panginoon. Lord, makita ka sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy na lumago, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Ama. Panginoon, purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Yan, maraming salamat sa mga nagsubaybay at sa mga nariyan pa. Maraming salamat sa pakikinig. At tayo ay patuloy na subaybayan ang mga susunod pang magtatalakay o magbabahagi ng salita ng Panginoon gabi-gabi. Ito ay 100 days. 100 days, tama. At ito ay nasa ika-36 days na. Okay. Yan. Ayan, let's proceed. Ayan, let's proceed sa ating shout out. Ayan, sa mga gusto po magpa-shout out. Ayan, let's shout out po dito. Shout out po kay Susan Fernandez. Ayan, kung nanonood ka pa po, shout out po sa'yo. And kay David Ching. Ayan. Hello po. Magandang gabi. Maraming salamat. Shout out po sa'yo. And maging kay Sister Hasmin Villegas. Shout out po, Ate Ja. Naway ikaw po ay nasa mabuting kalagayan ng pagbabantay ng iyong mga pamangkin. Ayan, so si Kuya Jerry Pascua. Kuya, shout out po, Kuya Jerry. Kamusta po kayo? And kay Kuya Domson Paraiso. Shout out, Kuya Doms. Shout out, Kuya Doms. Kamusta ka na dyan? Ayan, so
Shoutout din po kay Mami Jess Alilano, sa aming mami. Salamat sa panonood kung nandyan ka pa po. Shoutout po sa'yo. And shoutout din po kay Ate Lea Joy Salisi. Ate Lea, shoutout po sa'yo. And kay Kuya Jezrael Jan Dalumpines. Shoutout po Kuya. And kay Kuya JJ. Yan, si Kuya JJ pala to. Ganda ng pangalan, Jezrael. Ayan, sunod po. Shoutout din po kay Ate Jubilee Biz Manos. Sorry, ulitin ko po. Shoutout po kay Ate Jubilee Biz Manos. Ayan. Yan, Sister Juby, shoutout po sa iyo kung ikaw po ay nanonood pa dyan. And shoutout din po kay Biyaherong Gala, Vlog Ropio. Woo! Biyaherong Gala. Shoutout po. And kay Sister Maria Rowena Reyes. Shoutout po kay Sister Maria Rowena Reyes. Shoutout po. And kay Jennifer Page. Jennifer Page po. Jennifer Page po, kung di po ako nagkakamali. Jennifer na lang po. Shoutout po sa iyo. Salamat po sa panonood. And kay Kuya Roger Lego. Kuya Roger, shoutout. Woo! And kay Kuya Jekim Sandigan Bachelor. Wow. Shoutout po. Sorry po. Kay Sister Jekim. Sorry po. Sister Jekim. Jekim Sandigan Bachelor. Shoutout po sa inyo. Yan, shout out kay Ate Leia Ortega Floron. Hello po Ate Leia. Kay Kuya Tony. Hello po Kuya Tony. And kay Mimi de la Cruz. Ayan, hello po de la Cruz. Hello po Mimi de la Cruz. And kay Ate Altea Malacar or Malakas ba to? Malakas. Sorry Altea. Sorry Ate Altea. Yan, hello po Burias. Mapaniki. See you soon ulit. Yan. And kay Junior Alvisa, hello po kay Brother Junior. And kay Junior or JR? JR. Sorry. Hello po Kuya JR. Hello po Kuya JR Alvisa. And kay Sister Bing Marcaida. Hello po sa panunood. And kay Ate Shirley, hello Ate Shirley. See you soon ulit po. And kay Elaine Alilano, hello sa pamilya ko dyan. Yan, kay Sister Jess Dalumpines. Yan, hello po Sister Jess. And kay Jenny Rose Abulag, hello po Sister Jenny Rose. Maraming salamat sa subaybay. And kay Morena Flores, kay Ate Morena Flores, hello po Sister Morena. Yan, kay Kuya Jake, hello po Kuya Jake. Yan, kay Brother John Flores. Hello po Brother John. Kay Kuya Ryan kasi Roman. Hello Kuya Ryan. And kay Kuya Jeff Alvisa. Jeff. Brother Jeff. Kay Sister Janet Gomez. Yan. Hello po Sister Janet. And hello po Ma'am Mary Grace. Hello po Ma'am Mary Grace. Salamat po sa pakikinig. And kay Sister Lai. Hello po Sister Lai. Hello po. Yan. And shout out syempre sa ating mga pastors. Hello FOM Antipolo. Hello FOM Dulong Crusher. Hello FOM Tapil. FOM Badian, Kanumay, and Yuduran. Yan, hello sa pastor natin sa Antipolo. We have Pastor Aldwin Ching. Hello po, Pastor. And Pastora Mirna. Hello po, Pastora Mirna. See you soon po. And sa Dulong Crusher. Yan, hello po, Pastor J. Pastor J. Lumen. Hello, Pastor J. And FOM Tapil, we have Pastor Vicente Salisi. And of course, si Pastor Berting Salisi. Yay! Ayan, mga kapatid po namin sa Talisay, Burias. Shoutout po sa inyo, sa Osmeña, Sister Jacqueline, Sister Evelyn. Hello po, shoutout po sa inyo. And Nanay Loren, hello po. And of course, hindi po namin kakalimutan yung aming pastor. Sa Kanuma, hello po, shoutout po sa inyo.
Ayan, shoutout din po sa BS Japan. Shout out! Maraming salamat sa inyong pakikinig po. And shoutout din po sa FOM Badian, Pastor Alan Flores. Shoutout po, Pastor Bong. Ayan, and shoutout din po kay, syempre, hindi namin makakalimutan, FOM Puturan, Pastor Carl Sandigan. Woo! And of course, shoutout din po sa aming kapatid na Sister Rica, nanonood po. Yan, nandito po siya sa church. Kasama po namin. Shout out po sa kanya, Rica Barsabe. And sa aming Pastor Carl Sandigan. Salamat sa iyong pagmamahal. Yan. Maraming salamat sa mga nanonood. Shout out sa lahat ng nanonood. Yan, kasama rin po namin dito si Brother RJ. Hello, brother. And sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng ating mga kapatid, maraming salamat sa pagsubaybay at maraming salamat sa ating Panginoon. Yan. Abangan ang mga susunod na gabi. Yan. Nakabanata. Abangan sa mga susunod na pag-aaral natin, sa mga magsasalita. Abangan natin kung sino-sino pang ating mga aabangan. We are in day 36 and bukas day 37. Yay! Sino ba bukas yan? Maraming salamat sa ating Panginoon. Sa Diyos lamang lahat ng papuri at pagpapala.